May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Dili ta padala no sa kabugnaw sa panahon. So, yung tanan sa pagtingog alang sa tuwang pagsugod silent prayer una kita. Usisa kita no sa tuwang kasing-kasing kung aduna may mga dili mayong butang sa tuwang kasing-kasing. Mga sala no nga angay nato nga pangayuag pasaylo sa Ginoo. O labaw sa tanan ato ang mga pagbati, mga panghunahuna no isentro nato dira sa tuwa nga Ginoo. So mag-start kita sa pag-ampo. Kung aduna kami mga Biblia, bukas kita sa tuwa nga mga Biblia dira sa Salmo. Salmo 116 sa tibok no nga chapter 116 sa iyong mga Bible. Pag-una akong pagbasa o magabalos man kamo sa verse 2. Ang pulong sa Ginoo nagasulti, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. When all I am the name of the Lord, O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord, and the righteous, yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple, and was brought low. Return into thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I said, in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all his benefits towards thee? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant, and the son of thy handmaid. Thou hast loosed my bonds. I will offer thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all his people. Verse 19, pag-adunganan na to. In the courts of the Lord's house, in the gates of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Okay, mag-aawit kita sa una natong pag-aawit to. Let us sing, crown him with many crowns. Okay, stanza number 1. Ready, sing. Crowning with many crowns, the Lamb of God is strong. Our crowning earthly anthems, all music but its song. I'll wake my soul and sing of the moonlight for thee, and healing as thy matchless King, through all eternity.
His strength shall know no end, and on His mercies free. Fair flowers of paradise He sent, their fragrance ever sweet. Mag-aampo ta, Lord, pasalamat gid kami Ginoo karon na buntag na imong gihatag Ginoo kanamo. Salamat gid Lord sa pag-extend sa kinabuhi Ginoo. Sa kahigayunan man Lord nga makorek namo Lord ang mga butang nga diin kami nasayop Ginoo, diin kami nagkulang Lord sa mga pagkinabuhi. O labaw sa tanan Ginoo, higayon man nga makaalagad dira kanimo. Salamat Lord every time nga gina-extend mo Ginoo ang imuha nga kaluoy, mga purpose Ginoo sa mga kinabuhi. Kaya doon na pa kami Ginoo kahigayunan. Kung nag-aampo ako Lord, na ikaw man magatabang ka namo Ginoo sa mga nga kasing-kasing Ginoo nga maoy sentro sa mga Ginoo nga pag-worship dira kanimo. Kabangi kami Lord na tambalan man nimo, giyahan man nimo Lord ang mga kadawtan nga kasing-kasing. Rebelde na mo Ginoo nga kasing-kasing. Tabangi kami Ginoo sa pagpaubos. Wala gid kami gahom Lord na maghupay Ginoo sa mga butang na dili maayo Lord sa mga kinabuhi. Tabangi kami Ginoo. Tabangi kami pinaagi Ginoo sa mga balaang espiritu Lord na magatandog sa mga kasing-kasing. Bisan pa man Lord, imuha nga pulong karon nga buntag. Kuha Ginoo nga pag-ampo Lord na bigistorya ang kini Lord kanamo. Nanduga kami Lord sa imuha nga balaang espiritu na mao Ginoo nagtudlo Lord sa mga pagkinabuhi. Bisan pa man Lord sa mga alagad na magadala Lord sa mga mensahe na punta Lord ikaw mag-empower kanila. Ug kanamo nga tanan Lord, tabangi kami sa pagdawat Lord sa kamatuoran na mao Ginoo giya namo sa pagkinabuhi Ginoo niini nga kalibutan. Lord, sa magapadayon kami Ginoo, nautunta Lord ang amuha nga pagdayeg, ang mga Ginoo nga pagpasalamat Lord, babalik na namo dira kanimo. Pinatugyan ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. In His presence there is comfort. In His presence there is peace. When we sing the Father's song, you will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, in your presence. Salamat o balik ka mo sa lingkod. Another hymn, mag-aawit kita no, kantaho na to ang Ferris, Lord Jesus. Stanza number 1, ready, see. Praise Lord Jesus, ruler of all nature, all thou of God and man, the Son. Thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown.
Okay, salamat no. O this time ato kita sa tuwang tithes and offering. Pagi na to tuwang dikot. Kami ang tanano sa pagtindo. Ready, sing. Mana mga langit doon, mayaw na po ng Diyos. Diyos namo, nalabig ang anak sa tanan. Lord God, nagakalipay kami karon Ginoo, nakaani kami sa simbahan, Lord, para makasimba kami mo sa Espiritu sa pamatulang. Salamat kay Ginoo sa mga pulong Ginoo, may mga ka na mo, Lord. Naako na mo, Lord, katong mga pulong Ginoo, pinagi sa Sunday School, mga pinamuli kayo na mo, Lord. Lord God, salamat kay Ginoo sa imong provision, Lord. Sa mga butang Ginoo nga ginahatag nimo sa mga sa matag adlaw, Lord. Thank you so much, Lord. Lord God, salamat ko sa Lord, sa negosyo, Lord, sa trabaho, Lord, na imong provide para sa mga Lord. Lord God, ina-praise sa namo, Lord, ginapasalamatan sa namo, Lord, ang mga estudyante, Lord, na mga kailangan, Lord, imong provide, Lord. Salamat kay Nana, Lord. Labaw sa tanang Ginoo na among ginapasalamatan, na gayon ang kaluwasan, Lord. Nato na kami assurance of salvation, Lord. Pinagi sa grasya, pinagi sa pagtubo, Lord. Thank you so much, Nana, Lord. Kaniya kami Lord, mag-aulit kahatag sa tithes and offering, Lord. Pinapray na mo, Lord, na kini na salapit Ginoo, na atagan mo kami kaalam Ginoo kung sa paggamit nini, Lord, para sa kalambuan sa dili nga dapit. Thank you so much, Lord. Lord God, pinaapil sa namo sa pag-ampo Ginoo, pinanangga ng mga pastor, si Pastor June, at tuwa siya karon sa lang, Lord, ikaw ta mag-keep safe sa iya, Lord, sa paman Ginoo, sa magapadayag siya sa mga pulong Ginoo nga gikan sa imuha. Kita Ginoo, adunay mga tao Ginoo nga ma-convict Ginoo, sa paman mga unbeliever Ginoo nga makadungog o makadawat Ginoo sa kaluwasan Ginoo. Pangitam siya Ginoo, nabitaw sa tayo, Lord. Lord God, napisap na mo sa pag-ampo, Lord, ang among church building, Lord. Ikaw ta, Lord, mag-tabang sa magagay, o mag-hatag sa mga, Lord, sa tanan na pinanglan ninyo building, Lord. Thank you so much, Lord. Inyang pinampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat no. Palihog, balik ako sa paglingkod. So this time, no, mag-ato kita no sa
render, no? Sa special number. While nag-march ang mga bata, this will compose of developing generations of choir. Nakita ko graduate na uban, busy na sa uban. So, ang mga kanta nga ilang pang prosesyon ginatag na sa CCBC. Kaya wala ko YouTube sila tanan. So, napapadala, yung mga bata pa, ninyo from 3 to 3 up. Kabalo na magbasa, din na sila, no? Okay. 3, ano ba? Lord, help me grow in faith shame, as only you can do. Show me the path I need to take, so that I may come to be like you. Grow me, Lord, grow me through and through. So let every part of me be used by you. Mold me, Lord, change me day by day. Fill the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, grow me through and through, so that every part of me can be used by you. Hold me, Lord, change me day by day. Fill the yielded heart of me and grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Grow me, Lord, I pray. Okay, mayong buntag sa tanan. So, kabay pa no, nga tugnaw karong panahon. Ayaw lang magpiyong da. No? Okay, please open your Bibles to 2 Corinthians chapter 9. Sa ato nga pagtuon. 2 Corinthians chapter 9.
Okay, so naana kita dira. Basahon talaan siguro ang verse 6 to 7. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Kung naana ka mo dira, let's read this together. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Ready? Begin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Mag-aampo kita, no? Ginoo, Diyos nga balaan, salamat sa kadinga adlaw ginhatag mo sa amo. Salamat Ginoo sa imo nga kaayo. Salamat Ginoo sa dugang nga kinabuhi. Ginoo, ang tanan nga maayo nga para sa amo wala mo ginawithhold, kundi Ginoo ginahatag mo sa amo Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa tanan nga panalangin nga ginhatag mo. Even nagapasalamat kami sa tanang mga bagay nga ginawithhold mo nga dili maayo sa amo. Lord, karon nagapaminaw kami sa imong mga pulong. Ikaw magatabang sa amo nga masabtan kani. Tudloy kami Ginoo nga magpaubos. We pray, O Lord, ikaw mag-istorya jud. In Jesus' name, Amen. Ano nga? Okay. Okay. So, ang topic nato is blessed to be a blessing. Now, kita ka mo ni, nadunggan ko lang ni kung paano sila magdakop sang amo. Unggoy, amo. Unsay unggoy sa inyo? Unggoy. Sa amon, amo. And sa amo, dito sa Iloilo, nay unggoy kami. No? Og nagdugay jud sa amo. Og siya, sang bata ko, siya nagtabang nga mahurot ang akon nga kuto. No? Ang unggoy namon. Nindot manguto ang unggoy. No? Ngalan sa amon nga unggoy si Cham Cham. Okay. No? Na makita nyo dire na unggoy dire no kung paano sila magdakop sang unggoy. So na coconut nga mahimo na sa sang butas no nga tama-tama lang nga sa masuot sang unggoy ang iyang nga kamot. Og sa sulod sang coconut na ginabutang sila nga pagkaon. So matabo ka na ang unggoy kwaon niya na ang pagkaon sa sulod sang coconut. Problema kay tama-tama lang pagsulod kung mamuni. So ang problema dili mapagawas ang kamot niya kay ngano man kay nakaamuni, no? So ang way lang nga ma-free siya sa coconut kung amon buy-an niya ang pagkaon nga ginkuha niya, no? Pero ang unggoy dili jud na sa magbuya, no? Pugso niya jud na, no? So mo na nga madakop siya kay dili siya magbuya sang pagkaon nga iyagi kuha. Now, many times in our life, mga igsoon sa Ginoo, we have been so blessed. Blessed beyond description. No? And we thought ang blessing, hantod lang dira. No? Dawat lang ta permanente. No? But we never realized that we were blessed to be a blessing to others. Ginpanalanginan kita, aron na dili lang kita malipay sa tanan nga panalangin nga atong gindawat, kundi ginpanalanginan kita sang Ginoo aron nga maging panalangin sa tanan. Now, while some give. Because of all that blessing, some will give. No? But sadly, ang uban, nagatag kay napugos. No? Nang lisod dira, kung naghatag kita nga napugos, dili na kita malipayon.
Una-una, ang ginhatagan nato, kung makitang nawong nato, nga dili kita malipayon, so imbes nga maging panalangin, wala na. No? O ikaw man mismo, nga ikaw naghatag, nga dili malipayon sa imo man, dili na siya blessing. Ang aton nga topic karon is about giving. No? And this is a challenge for all of us. No? Kay tanan kita, gin panalanginan man sang Ginoo. Now, a challenge for all of us is this. God loves a cheerful giver. No? It's not only a giver, kundi ang Ginoo malipayon jud sa isa ka anak niya nga malipayon nga nagahatag. Now, what is a cheerful giver? What is a cheerful giver? First, he gives with a ready and willing heart. Ang isa ka tao nga malipayon sa kakristohanon nga ang Ginoo malipayon sa iya kay malipayon siya maghatag is what is a cheerful giver is first he gives with a ready and willing heart. Now what makes that person ready and a willing heart? First is that you are responsive and committed to the need. Now diri ang background sang story diri sa 2 Corinthians chapter 9, si Pablo nalipay jud sa iglesia sang Corinto, no? He was proud of the church. Kay ngano man, kaysa nadunggan nila ang problema sa iglesia sang Jerusalem nga naikilanlanon nga tabang sa tanan nga kaiglesianan nga una nag-respond mao ang iglesia sang Corinto, no? The Church of Corinth. Og dili lang ana is because sa response ang iglesia sang Corinth, silang una nagpromise nga mahatag kami, matabang kami. Ang iban nga kaiglesianan man, pareho sa Philippi, pareho sa Thessalonica, nagsunod man, no? Kay ginpangunahan sa iglesia sang Corinth. That's why makita mo diri, a person who gives with a ready and willing heart is a person who is responsive and committed to the need. No? Dili lang siya nagaingon kung makita iya ang need, malantaw pa siya sa iban. Base ikaw? Base ikaw? When he knows nga siya may ikasarang man nga mahatag. Sa aton mga Kristohanon, when there is a need, how do we react? Do we turn a blind eye? Gapabulag-bulag man kita? Nakabalo man kita nga may ikasarang kita? A person who is ready and who gives with a ready and willing heart is responsive and committed to the need. And not only that, but also you prepare and commit to give. Now, lantaw niyo sa inyo Biblia dira sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5. Now, si Paul diri the year before nagpromise ang church sang Corinth nga mahatag sila. So ang ginimo ni Pablo nagpadala sa sang una nga mga katawhan advance party nga mag-adto didto to check kung natigo man jud sang iglesia sang Corinto ang ilang nga pledge nga pangtabang sa mga Kristohanon sa church sang Jerusalem. O isa pa dyan, ang rason, nga gimpauna ya dito, kay aron niya si Pablo, kumagabot na siya, kauban sa mga Kristohanon man, dili siya maulaw. No? Kay nalipay jud siya, no? He was proud of the Church of Corinth, kay sila nagpromise. No? So, nagkato dira si Pablo, insulti dira sa verse 5, basahan ko lang sa inyo diri, busa na kaunoon ako nga kinanan kong dasigon kini nga mga igsoon nga muuna diha aron nga sa dili pa ko moabot matigom na nila ang inyong gisaad nga hinabang. Sa ingon niini nga pamaagi pamatud-an nga naghatag kamo tungod kay gusto ninyo
o dili tungod kay napugos lang kamo. Now, one thing that I have learned on this verse is that when you are ready, when you have a ready and willing heart to give, you prepare and you commit. What do I mean by that? No? Meaning sina kung willing kita maghatag, dili sa kanang napugos, no? Or dili ka nang nakurat ka lang, no? Kundi ginahandaan mo jud, no? Pero ka na, no? Kung kita magpalit sang aton mga material nga bagay or kung saan mga wants nato, ginatpreparahan nato, ginatiguman nato. But how about, have you experienced sa pagtabang or sa paghatag, ginapreparahan mo, ginatiguman mo? A willing and ready heart to give is a person who prepares and commits to give. When you have a willing and ready heart, you prepare and commit to give according to what you are capable. Ayon lang sa imo nga ikasarang. Tandaan ko, no? Wala man sa sang ikasarang, pero nag-ampo siya. Sang nag-work ko dito sa Lapas, once a month, ginatigom ko ang mga juniors. O nag-hold kami sa prayer watch. Pero gabi siya. Tigom ko na sila. Dala sila Milo. Ako palit sang pan. Pagka uman, pray, muna snack. O naminaw ko sa prayer request ang isa ka juniors. I think at that time, karon graduate na sa college. At the time, play daddy man, mga grade 1, grade 2. Kabalo ko mo unsay nga, very honest nga pagampo. Ingon niya, unsay mga prayer request? Pastor, mao ni ako niya prayer request nga unta gaan ako sang Ginoo sang kwarta para may ma-offering ako sa Sunday. Magkadto ko, wow. Wow. Have you ever thought about that? A ready and willing heart prepares and commit to give. Sang CISA Fellowship dito, Regional Christian Single Adults Fellowship dito sa Heritage Baptist Church, na mga different nga topics nga gin-discuss, and part of those ang giving. Na isa sa mga pangutana sang isa ka young adult na ingon siya nga, paano ko maghatag kung gipit na ko? No, muna siya. Now, there are times nga tinuod dili kita makahatag kung gipit na kita. But one of the reasons nga dili kita kahatag is because at the first place wala nato gin planuhan. Wala sa aton isip, no? We only think of giving kung ana kita nagalingkod sa simbahan. But beforehand, wala mo ni ginaplano, wala mo ginapil sa imo nga budget. So, makita mo dira, isa pa jud is that not only you prepare and commit to give, but also you give thoughtfully with a purpose. Now, lantaw nyo dira sa verse 7, nga kaginagin basa nato. No, basahon ko diri sa Bisaya o sa isa ka version, Amplified Bible. So diri sa Bisaya, ang matag usa kinahanglan muhatag sa kinasing-kasing gayud. Dili nga mapugos lang o bugat sa buot. Kay ginihigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon. No, makita mo dira kung i-try mo i-analyze ang verse na pamalandungan mo, what makes a cheerful giver, what makes a happy heart is because kung maghatag siya, ginapamalandungan niya. No? He thinks thoughtfully. No? And with a purpose. No? He decides in his heart. Maingon siya nga, Lord, mao ni akong ginhatag. Ginaplanuhan niya. No? Dili ka nang nakurat lang. No?
lingkot ka dira, no? Kuot ka. Muna na, dayon, no? But kung dili, ginaisip niya jud, no? Ginalantaw niya, ginapamalandungan niya, Lord, this is for you. No? Ginaisip niya beforehand. No? Now, isa sa marason, there are times kung mahimo nato nga wala nato na paminsaran, wala nato na prepare jud ang aton nga ihatag para sa Ginoo. The problem is kung ang imo kung wala mo naisipan, makurat ka lang, kung ang ginhatag mo sobra-sobra, ang imo nga isip nagahinulsol ka. No? Uy, no? So ang matabo, dili ka malipayon. No? Or kung wala mo man ginplano o kang ginhatag mo kulang, ang imo ginaisip, unta gindugangan ko. No? That's why when you give thoughtfully with a purpose. O dili lang ana, but you give, so tiyadera no, dili nga mapugos lang o bugat sa buot. When you give with a willing heart. No? It's better when you nga imo nga when you give thoughtfully and with a purpose because you know nga mao jud ni ang imo ginhatag. And because sa imo ginhatag, malipayon ka. Na ikaduha, not only a cheerful giver gives with a ready and willing heart, but also he recognizes and trusts God, the giver of all blessing. Kung maghatag ka, ginalantaw mo nga kung unsa man ang imo nga nadawat, kung unsa ang ihatag ko, gina-recognize ko o ginasaligan ang Ginoo nga nagahatag sang tanan. The moment mo ning ison, the moment you own what you have and do not recognize God, maingon ka na lang, you start to think of your rights. No? Lord, may right ko. Ako ni ginpaningkamutan. No? Ako ni Lord. No? And when you start to forget nga ang Ginoo tanan nagahatag, then you start to withhold. No? Now, so tidiri, when you give, you expect great things from God when you attempt great things for Him. Now again, ginasulti ko diri, when we give, wala ka nagahatag nga pawaldas. No? Yung idea dira nga give generously. No, bahala na. Wala mo na ginaisip kung may bilin ka pa sa imo. Kundi ginabay, you give thoughtfully. Ginapaminsaran mo, Jude. Nga mauni ang tama. Nga ihatag ko. Now, in Soteadra, when you give, you expect great things from God when you attempt great things for Him. Now, lantern nyo sa inyo Bible dira sa verse 6. Tayo dira sa verse 6, no? Naghatag dira si Paul sang illustration sa farmers, no? Farmer nga illustration. So, Teadre, hinondomin ninyo kini ang panig-ingnan sa atong paghatag sama sa pagpugas, no? Or sa pagtanom. Kung gamay lang ang atong bini nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong bini nga gipugas, daghan usab ang atong maani, no? So nag-illustrate siya the idea of giving is when you give, you expect, when you give great things from God, you will expect also great things from God. No? Invest a little, you receive a little. No? Mga igsoon sa Ginoo, we cannot expect quality return from God kung kita man we don't give quality para sa Ginoo. First na no? So sa kinalibutanon nga pagtanaw sa trabahante, wala ka nagatag nga tama para sa iya trabaho baratan unsay baratan sa Bisaya? Ginpabarato mo ba? Dili ayon sa iya paningkamot, ang matabo, ang mabalik nga quality sa imo trabaho, ang ibalik nga trabaho para sa imo, dili man
maayo. No? Sa aton nga buluhaton sa Ginoo, when we support missions, when we support our work, you cannot expect something great in return kung kita man, dili man kita ganahan nga magtabang. Get yung point? No? There are times, sadly mga igsoon, sige, there are times, mas dako pa ang pagtanaw nato sa mga bagay sa kalibutan kaysa buluhaton sang Ginoo. Kung may ma-event nga iya sang kalibutan, grabe, yatag naton ang tanan. Pero kung ang para sa Ginoo, barato lang. We treat it as if cheap lang. No? When you expect great things from God, you will expect great things from God when you attempt great things from Him. Now, may isa ka story sa Bible, no? Not necessarily nga maingon ka nga, pobre man ko, wala akong may mahatag. Pero ginsulti rin, may isa ka story sa feeding the 5,000. Nato yun sa Bible. John chapter 6, verse 5 to 9. So makita mo dira, daghan nagasunod kay Jesus, 5,000 people. No? O ginpalingkod ni Jesus ang mga tao nga nagasunod sa iya. O nagsugo si Jesus, ang tawag niya sa verse 5, sang John chapter 6. Sa pagtanaw ni Jesus, nakita niya ang daghang mga tao nga nagapadulong kaniya. Busa mingon siya kang Philip, asa ba kita makapalit o pagkaon aron makakaon kining mga tawo? Mao kini ang iyang pangutana tungod kay gusto niya nga sulayan si Felipe apan sa pagkatinuod may plano na siya daan kung unsa ang iyang buhaton. Verse 7. Mingon si Felipe kaniya, sa kadaghan ni mga tao, bisag gamay lang ang atong ihatag nga pagkaon sa matag usa kanila ang 8 ka bulan nga sweldo sa usa ka tawo kulang pa nga ipalit, no? Asa ka makuha na, no? So na problema sila magpakaon. Verse 8. Apan mingon ang igsoon ni Pedro nga si Andres nga usa-usab sa mga tinuon ni Jesus. Antaon niyo dra, what provided the needs of the 5,000? May naghatag ba sang dato? Dili. May batang lalaki dinhi nga adunay 5 ka buok nga pan ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini sa kadaghan sa mga tao. Even that, just a little boy, no? Siguro siya lang bata, siya lang nakaisip nga magdala sang baon, no? Yet, in spite of that, this child, maski gamay man lang sa iya, but then he knows, siguro I don't know, ginkuha pa sa sang mga disipulo, pero kani nga bata, maski maulan to ang ginhatag ya sa gingamit sa Ginoo sa dako nga paagi nga in such a way more than 5,000 nakakaon. Kung magtanong ka sang gamay, you will expect gamay lang. But when magtanong ka, magsabwag ka sang dako, you expect a big in return. Na isa pa jud, not only expect great things from God when you attempt great things for Him, but also God will sufficiently provide all your needs. Nantaw niyo sa verse 8. So tiyadara no, if we give our best for God, God will sufficiently provide all your needs. Ito sa verse 8. Ug ang Diyos makahatag kaninyo labaw pa sa inyong kinahanglan. Aron dili kamo kulangon o kanunay kamo makatabang sa uban. Grabe na yan kulang nataon niyo ang verse dira. Dili lang masupply ang iyang kilanlanon, kundi siya pa makatabang sa uban. Grabe nga provisions ang ginusot. Yung Ginoo dira sa ila, no? Sa Corinthian Church. Nga kung magtabang kamo, not only God will provide your needs, but kamo man, God, ang Ginoo maghatag pa jud nga sa pamaagi nga kamo makatabang pa jud sa uban.
Now, always remember mga ison sa Ginoo, what is God's source in supplying our needs? Asa ang balasian? Asa ang source nga ang Ginoo? Asa siya nagakuha aron nga mahatag ang aton niya kinahanglanon? Philippians 4:19. Lantayan nyo dira. Unsay insulti sa Philippians 4:19? Philippians 4:19. Lantayan nyo, basahan na to together ha. Philippians 4:19. Unsa dira? Nana, ready? Begin. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. The source of God's provision on our needs is according to His riches. No? Siguro mga ison sa Ginoo, dili nato ma-deny kung paano ang Ginoo mag-provide sa aton nga kinahanglanon, no? Ma-amaze ka na lang kung asa ang nagikan, no? Usay isa sa mga rason nga tinuod isa sa mga rason, although may kabalo kita nga may ikasarang kita, but then we withhold kay basi nadlo kita nga makulangan kita, we know nga may kasarang kita. Muna ang rason nga dili kita kahatag jud. But always remember my igsoon, no? The source of our provision, the reason our needs is sufficient is because the source of it is according to His riches. Another thing, God rewards the giver in time and eternity. Nantawan dira, not only God sufficiently provides all your needs, but God rewards the giver in time and eternity. Nantawan sa verse 9 and 10. Basahan ko diri sa Bisaya. Sumala sa giingon sa kasulatan, naghatag siya sa mga nanginahanglan. Kining matarong siya nga binuhatan, dili gayod, kining matarong niya nga binuhatan, dili gayod hikalimtan, bisan kanusa. No? His efforts will be remembered. No? Dili kalimtan. His efforts will be rewarded. In time and eternity, natapos sa verse 9, verse 10, og ang Diyos nga nagahatag og bini ngadto sa mag-uuma aron makakaon, ang Ginoo nagahatag sa aton nga provision aron nga makakaon kita. So mausab ang Diyos nga maghatag kaninyo sa inyong mga kinahanglanon. Og sa ingon niini magadugang pagayod ang inyong pagtabang sa uban. No? Even increasing. God will reward the giver with greater opportunity of giving. No? Dili lang ma-provide ang iya kinahanglanon, but ang Ginoo magpanalangin sa iya nga in such a way mas dako pa jud ang iyang opportunity nga makatabang sa uban. Sa parable of the talents, insulted dira, no? Familiar ka mo sa parable of the talents. May isa dito nga ang talent is a value, a weight of gold, a weight of money or riches. So may isa dito gingaan sang 5 talents, may isa gingaan sang 2 talents, may isa gingaan sang 1 talent. Ang 5 talent, gin-multiply niya, gin-invest niya, nagdaghan. So nagdugangan 5, so 10 na. Ang isa itong ginatagan 2, nag-invest siya, nadugangan, naimo na nga, 4. Walang isa, wala jud siya may himo. Now, kung lantaon mo, unsay ang pagdayeg sang master sa kanang parable sa duwa ka servant nga gin-multiply na napadaga nila ang ila nga ang nadawat sa ila. Lantaon dira, Matthew 25 verse 23. Basahan ko diri sa NLT. The master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. Naging matinumanon ka sa paggamit sa kaniyang gamay nga kantidad. So now, I will give you many more responsibilities.
Let's celebrate together. I will give you more opportunities sa pag-alagad. So, kung i-implement, ano mga idea of giving, the one who gives, the one who trusts God and gives thoughtfully, the Lord will reward him and God will give him greater opportunity of giving. Now, there are times we question, why there are times we lack, there are times sa atong kinabuhi, ginakulang kita, knowing nga, gaginansya man kita. No? Nang tayong dira. Haggai chapter 1. Haggai chapter 1. Gasugid diri sa mga Israelhon nga ang trabaho sa pagpatindog sang templo wala na padayon na undang, no? Then after 16 months, unta pwede na mabalik ang trabaho. Pero wala sila nagbalik sa ilang wala nilang ginpadayon ang ilang trabaho, no? Nalan tayo nyo dira. Haggai chapter 1 verse 4 to 8. Basahan ko sa inyo. Bisaya man ni, masabtan man ni. Panahon ba kini, sulti isang prophet, no? Haggai. Panahon ba kini alang sa inyong kaugalingon nga magpuyo sa gidaya-dayanan inyong kabalayan? Apan kini nga balay nagapabilibing guba? It refers sa temple. Panahon pa ba nga kamo nindot na inyong nga balay? Naging concern lang kamo sa inyo kinabuhi dira habang ang templo wala guba gyapon. So sa verse 5. Karon, mao kani ang giingon sa Ginoo nga makagagahom. Hatagi og maimpingon nga pangunaw na ang inyong mga pamaagi. Ngunya pamalandungi ang inyong pamaagi, ang inyong gakatabo sa inyong kinabuhi karon. So tidra sa verse 6. Kamo nagtanom og daghan, apan nagaani kamo og gamay. Nagkaon kamo, apan dili kini igo. Kamo miinom, apan wala kini makapuno. Nagsulob kamo og sanina, apan wala kamo mainitan. Nakakuha kamo og sweldo, igo lang gisulod sa inyong bulsa nga may buslot niini. Unsang ginapasabot dira? Sige sila tigom, concern sa sila kinabuhi, wala sila labot sa simbahan, padato na lang sila. Pero ang ilang gintiguman, murag kung lantaw na, wala man sila may nakuha. So no? Nakakuha kamo og sweldo, igo lang gisulod sa inyong bulsa nga may buslot niini. Kini mao ang giingon sa Ginoo nga gamhanan. Hatagi og maampingon nga pangunahon inyong mga pamaagi. Lakaw og saka ngadto sa mga kabukiran og pagdala mga truso og tukura ang akong balay, refers sa temple. Aron malipay niini og mapasidunggan nagaingon ang Ginoo. So dira, ayaw nga mo always remember nga ako ang Ginoo nga naga-multiply sang tanan nga bagay para sa inyo. Kung nag-isip kamo nga nagpatinda, padako lang kamo balay, wala nyo na, ginpabayaan nyo na lang ang templo. Kung maisip kamo kay nahadlok kamo nga mabawasan ang inyong kayamanan, karon lang tawa kung may natigom kamo. It is God who multiplies what we can gain. No? There are times, makalimot kita ba? No? Nga ang naghatag sa tanan nato nga kilanlanon ang Ginoo man. And we forgot that. And kung maisip nato nga kita ato na, nag-isip na kita sang ato ni kinamatarong, Lord, akon ni. No? Karon lang tawa. Number 3. A cheerful giver, he understands that giving is a ministry to glorify God. You were blessed so that you can minister to others. Kita maigsoon sa Ginoo, ginpanalanginan kita.
aron nga kita makaalagad sa uban. Naturn sa yung Bible sa verse 11 sa inyong Bible. Basahan ko diri sa Bisaya. Panalanginan niya kamo sa madagayaon gayod, panalanginan niya kamo sa madagayaon gayod aron makatabang kamo kanunay sa uban. Gets yung point dira? You were blessed. Ginpanalanginan kamo aron nga makatabang kamo kanunay sa uban. Ug sulti dira, ug dagan ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyo hinabang nga gipadala pinaagi kanamo. Sa NLT, yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need, they will break out in thanksgiving to God. Maigsoon sa Ginoo, you were blessed. Kung unsa man nga dako nga pasalamatan mo sa Ginoo, unsa man ginuman sa Ginoo sa imong kinabuhi, dapat unta dili lang dira unta magpabilin. Kay tanan kita gingamit ginpanalanginan kita aron nga kita makaalagad, makatabang sa uban. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18 nagaingon, basahan ko lang diri. Bahin sa mga adunahan, mga dato at that time. Bahin sa mga adunahan dinhi sa kalibutan, na sila nga dili sila magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga daling mahanaw. Kinahanglan nga ibutang nila ang ilang pagsalig ngadto sa Dios nga maoy nagahatag kanato sa tanan aron magmalipayon kita. Tudloi sila sa paghimo og maayo aron madunahan sila sa maayo nga mga buhat. Tudloi usab sila nga matinabangon og andam sa pagpaambit sa ilang mga kaptangan. So makita mo dira maigsoon, you were blessed so that you can minister to others. By the way, mga igsoon sa Ginoo, sa mga parents, no? We fail this to teach our children. No? Let's teach our children to give. Teach them how to give. No? Pasabot sa ila nga kita ginpanalangin o ang aton nga ginhatag gamit aron nga makatabang kita sa uban. No? Teach your children to give. No? Now, isa pa jud dira. Your ministering to others produces results that glorifies God. Nantaw dira, dili lang ikaw naka-minister sa uban nga tao, kundi ang resulta nagadala sa pagdayeg sa Ginoo. Lantaw sa verse 12. Kay pinaagi niining inyong paghatag, dili lang matabangan ang mga katawan sa Dios sa ilang mga panginahanglan, kundi pinaagi usab niini daghan ang magpasalamat sa Dios. No? Nindot pa jud ni sa NLT kung basahon mo 2 Corinthians chapter 9 verse 12 to 13, first part sang 13. So two good things will happen. Duha ka bagay nga matabo. Sulti ni Pablo sa Iglesia sang Corinto kung kamo magatag. So two good things will happen. The needs of the Christian in Jerusalem will be met. Matagan ang kinahanglan sa mga Kristiyan sa Jerusalem. And dili lang ana, they will joyfully express their thanksgiving to God. No? They will glorify God because of your ministry of giving. Imagine that. No? You'll be glorifying and you will be glorifying God through your generous gifts. Dili lang sa insulti diri ni Pablo nga kung kamo maghatag ang mga natabangan mo magdayeg sa Ginoo. O dili nga na kay nakita mo nga sila nalipay o nagdayeg sa Ginoo, kini magadalaman sa imo sa pagdayeg sa Ginoo. At that time, ang Jerusalem church was in extreme need. No? Kaya at that time,
may mga Kristiyano, may mga Hudiyo nga dayo nga gaadto sa Jerusalem. O nga matabo, may mga Kristiyano, may mga Hudiyo dira nga ma-save sa Jerusalem. So matabo, wala sila nagauli dayon. Nagapabilin sila sa Jerusalem. Ang ilang nga supply, ilang mga kinananon, bastante lang sa ilang nga pag-adto o pag-uli. Dili yung magdugay. So nagakilanlan sila sa kung paano ma-supply ang ilang nga kinananon. No? O dili lang ana, ang mga Kristiyano sa Jerusalem, gina-persecute. May iba niya kay Kristohanon sila, ginakuha ang ilang mga property. May iba kay Kristohanon sila, ginatanggal sila sa ilang trabaho. No? While at that time, samtang mao nagakatabo sa Jerusalem, sa Corinthian church, wala pa nagakatabo. Hayahay ilang kinabuhi. Usahay maisip ka, unsa man ang labot na mo sa Jerusalem, dili mo na magbalik sa amo. No? Musay mo nang kinalibutanon nga pag-isip, no? No? Pero diri makita mo diri nga ang mga Corinthian church nagtabang sila sa Jerusalem, no? Ug kani nagdala sa magadala sa mga kadawat dito magdaig sa Ginoo. Ug sila man makadaig sa Ginoo. Your ministering to others produces results that glorifies God. Pero depende ka na sa intensyon nato kung maghatag. If we will only give para kita dayegon, that's no blessing. Pero kung kita naghatag with the intention to glorify God, that giving extends beyond maging panalangin sa kadaghanan niya tao. Not only that. Now, when we seek to glorify God, we seek to give the best. Nantayo niyo sa isa ka ba? Gusto kong magdugang isa ka pointer eh. Nantayo niyo sa Malakay chapter 1, verse 6 to 8. When we seek to glorify God, we seek to give the best. Malakay 1, verse 6 to 8. Mingon ang Ginoo nga makagagahom ngadto sa mga pari. So tini sa diri sa Book of Malakay. Ang anak nagatahod sa iyang amahan, ug ang ulipon nagatahod sa iyang agalon. Apan nganong ako, ang Ginoo na. Apan nganong ako nga inyong amahan ug agalon, wala man ninyo tahura. Ginapasipalan pa ninyo ako. Apan mingon pagayud kamo, giun sa kaman namo pagpasipala, no? Gina-refer sa pangutana sa Ginoo. Tubag sa Ginoo. Gipasipalan ninyo ako pinaagi sa paghalad ug hugawang mga halad diha sa akong halaran. Apan mangutana pa kamo, sa unsang paagi namo gihugawan ng mga halad? Gihugawan ninyo ang inyong mga halad pinaagi sa pagsulti nga walay hinungdan ang akong halaran. Mao nga naghalad kamo og mga mananap nga buta, no? Sacrifice nga buta. Bakol o masakiton. Ang inyong nga halad sa ako, mga masakiton. Dili ka na husto. Sulahi paghatag ang inyong gobernador sama sa indiana nga matang sa mga mananap. Siguro gayod dili siya malipay kaninyo ug dili niya kamo pakita ang maayong pagtagad. When we seek to glorify God, we seek to give the best. And there are times maigsoon sa Ginoo, ang ginahatag lang nato sa Ginoo, salin. Salin. May isa ka story, no? Sa Bible, sa Matthew chapter 12, verse 43 to 44. Si Jesus nagalingkod uban siya nga disipulo, og dito sa templo, nagalin niya ang mga tao nga nagahulog sang ilang nga offering. Og naguna linya ang mga dato, nagulog sila, daganjot, no? Og sa pinakaulihi, naglinya ang widow. Unsa yung widow sa inyo? Balo, no? Walay patay niya nga bana, iyang asawa. At that time mo nang pinakapobre, no? Sa ila. O ang ginhatag niya mo ang lowest yun value of money sa aton ta, centimos. Mo nang gihatag niya sa offering.
Pero unsa ang ginsulti ni Jesus? Sulti ni Jesus. Sapagkat tinuod mas dako ang ginghulog sa kabus nga balo kaysa tanan nga nang hatag. Nga naman, verse 44. Kay sila daghan og kwarta ug ang ilang gihatag bali wala lang kanila. Salin. Apan kadtong balo bisan tuod kabus siya, gihatag niya ang tanan nga iyang kabuyan. She gave her best. Gamay lang to, pero sa mata sang Ginoo, dako na to because she gave her best. And lastly, a cheerful giver. He sees that it is proof of obedience to the gospel of Christ. Ngano man, why do we give? Munanda ko nga pangutanan, no? Ngano man. First, giving is our proper response to the gospel of Christ. Tayo nyo dira sa verse 13. Kaya ang inyong tabang nagpamatuod nga matinumanon kamo sa inyong gituuhan nga maayong balita. May tungod kang Kristo. Busa dayigon nila ang Dios ug dili lang tungod kay nakatabang kamo kanila, kundi tungod kay nakatabang usab kamo sa tanan. So tiya dira no? Your giving is a proof of your obedience to the gospel. Matinumanon kamo sa inyong gituuhan nga maayong balita. Mga igsoon, if we are saved, if you are saved, you will always have that burden of giving. If you are saved, giving would not be a burden, but rather an evidence that you are saved. Giving. If we are saved, giving would never be a burden. If we are saved, giving would never be a burden, but rather an expression of gratitude toward what God has done for us. Sa mga materyang bagay, nahatag sa Ginoo, ug labaw sa tanan sa kaluwasan. That's why, wala sang luwas nga madamot. May word nga madamot. Kasabot mo. Wala sang naluwas nga dalok. Ay, hindi. May dalok sa Bisaya. Dalok. Samon si Ilonggo, dalok. No? Sorry no? Wala sang naluwas nga dalok. No? When you are saved, one of the proof that you are saved is you give. Kaya at this time, imagine that ang church ang gadawat mga Hudiyo nga Kristohanon. Ang mga nagahatag mga Hintil nga Kristohanon. Gets niyo? So, ang mga Hudiyo magduwa-duwa sila o matingala sila. Pero the moment when they receive that blessing from the Corinthian church nga Hintil, dili Hudiyo, maingon sila, tinuod, mga Kristohanon jud ni. Mga Kristohanon jud ni. No? Next. Giving is a result of a spirit-filled life. Nantayin dira sa verse 14. Sa King James medyo dili klaro no, pero basahan ko ni sa Amplified Bible. And they also long for you while they pray on your behalf because of the surpassing measure of God's grace which is revealed in you. Nantayin sa inyo Bible dira sa King James. And by their prayer for you which long after you for the exceeding grace of God in you. Kung sa in simple terms, the grace of God working in you. Or in simple terms, ang rason niya nakahatag kamo, mga Kristohanon sa Korinto, is because of the working of God's grace in you. Meaning in simple terms, may igsoon, our giving is a result of the condition of our spiritual life. No?
Try for example, lang tayo dira. 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Isa sa mga iglesia nga nagtabang, padalaman tabang sa Jerusalem Church, mao ang pobre o ginahing nga gina-persecute nga church sang Philippi. Philippian believers. Na unsay rason nga in spite sa ilang nga sitwasyon nga numan nga nag gin-encourage nila si Paul nga mahatag jud kami Paul maski mao na imong sitwasyon mahatag jud kami. Unsay rason? Lantaw niyo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. So tiya dira, og dili kay kana lang kundili una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon sa Ginoo og kanamo sumala sa kabubuton sa Dios. Wala gayud kami magdahom nga makabuhat sila niadto. The reason why the Philippian church was able to give is because they surrendered themselves to God. Maigsoon sa Ginoo, giving is a result of a spirit-filled life. Giving is a proof, reveals sang tinuod nga sitwasyon sang imo nga spiritual life. Kung nagagrow ka, nagahatag ka. And lastly, why do we give? Arina. Giving is in response to the unspeakable gift ever received. So tidra ni Pablo sa last verse, sa verse 15. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Now, this refers to Jesus Christ. So tiya dira, pasalamat kita sa dako nga panalangin, unspeakable gift nga ginhatag sang Ginoo, si Jesus Christ. No? And kung ikaw Kristohanon, naagyan mo, kung ikaw nakadawat kay Jesus bilang imo nga Lord and Savior, you understand the idea of receiving a gift. No? And because of that, na-experience mo, you are able to give also to others. You cannot give what you do not possess. Dili ka makahimo sa isa ka bagay nga wala mo na-experiensyahan. And the reason why nga kita mga Kristohanon makahatag kita in spite sa aton nga sitwasyon is because kita man naka-experience kita nga ginhatagan sa isa ka bagay nga tama kadako. The unspeakable gift. And that is Jesus Christ. God loves a cheerful giver. Kamusta kita mga igsoon? Malipayon ba ta? Or malipayon lang kita magdawat? It's better to give than to receive. Let's pray. Ginoo, salamat sa iyong mga pulong. May this be a challenge for us. Lord, kung isipon namo ang tanan nga bagay nga ginuman mo sa among kinabuhi, ang mga material nga bagay, tama kadako. Much more ang spiritual mga bagay, spiritual blessings, dili mayhap, sobra kadako. Ginhatag mo sa amo, maski dili kay may angayan. Lord, kung mao pala na amon yung pamalandungan, Lord, it would lead us to act, to respond with gratitude sa imo ginhuman. Lord, may this be our desire. May we be a people, a cheerful giver. Because we know, Lord, you will honor also those who cheerfully give. Ginoo, salamat sa mga pulong. In Jesus' name, Amen.
Salamat Pastor sa pulong sa Ginoo o in our response hymn, closing hymn no, mag-aawit kita katahon na to Take My Life and Let It Be. Ang tanan no sa pagtindog for our closing hymn. Please stand number 1, ready, sing. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my health in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for Thee. Sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not of my own I withhold. Take my intellect and use every part us thou shalt choose. Every part us thou shalt choose. Okay, salamat to. Ug gihatag natong time ng Pastor Ken for our closing prayer. Tapo kita. Ginoo, Diyos nga balaan. Salamat Ginoo sa kaning nga times na opportunity nga makapangalagad kami sa imo. Lord, salamat sa privilege na makasimba sa imo. At salamat Ginoo sa dugang at kinabuhi ng kinuman mo Ginoo sa among kinabuhi. Lord, help us to reflect of all the blessings na ginhatag mo. Pero unta Ginoo, dili lang 1, 2, 3. Kundi Ginoo, isipon namo nga kami ginpadalanginan aron nga maging panalangin sa uban. Lord, bantay kami sa among pag-uli. I pray, Lord, nga among mga natunan sa karong adlaw Ginoo, dili lang magpabilin diri, kundi magpadayon nga makita sa among kinabuhi. Bantay kami Ginoo sa among pag-uli. In Jesus' name, Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His love. And to Him be praise for His glorious reign, from the depths of earth to the heights of men. We declare the name of the Lamb was slain, Christ eternal, the King of kings. May this peace which passes understanding, and this grace which makes us what we are, and this fellowship of His communion, make us one in spirit and in heart. And to Him be praise for His glorious reign, from the depths of earth to the
Christ eternal.